are still in the clear. B, bakit kasali? Nakita kong minamaneho ni Moira itong kotse ito a few days bago na Malapit na ngang mangyari. Ang gusto makita ng lahat na ito nga si Moira ay magdusa sa loob ng kulungan at mabisto na nga sa kanyang mga pinagagawa dahil mahaba-habang panahon na nga rin niya itong sinesekreto. Dito nga ay sinabi na ng officer at ipinakita na nga ang larawan ng kotse kung saan nakita nga sa CCTV footage. At nang makita nga ni Giselle ang larawan ng kotse na yon ay may naaalala siya sapagkat yung kotse na yon ay ginamit mismo ni Moira bago ang araw na matagpuan nga itong si Lolo Pepe. Kaya malakas ang kanilang hinala na talagang ito ngang si Moira ang siyang may dahilan kung bakit nawawala at naaksidente itong si Lolo Pepe. Balit iginiit ng officer at dito nga niya sasabihin na ang kotse na yon ay hindi kay Moira, bagkus pagmamay-ari nga ito ng kanyang kaibigan na si Nerissa. Isa lang ang posible at sinabi nga ni Giselle na maaring si Nerissa ay kasabwat ni Moira. Kaya naman agad nilang tinungo ang bahay nitong si Nerissa at nakita nga ang kotse kung saan nandoon sa larawan na ipinakita ng officer. Nagulat nga si Nerissa sa biglaang pagdating ng mga pulis kasama nga itong si Giselle. Sinabi niya rito kung ano ba ang sadya nila at bakit na naman siya ginagambala. Agad na sinabi nitong si Giselle na huwag na siyang magmaang-maangan sapagkat ang kotse niya ay nakita bilang ebidensya sa krimen na pinangyarihan ng kanyang papa. Ngunit dahil sa gipit na nga itong si Nerissa, sinabi na niya ang totoo at sinabi niyang nagkakamali kayo sa inyong mga inakala sapagkat ang kotse ko ay ginamit lamang nung mga sandaling nawawala nga itong si Lolo Pepe. At hindi ako ang may sakay noon at may dala kundi ito nga Moira ang itinuturo nga nitong si Nerissa. Ngunit kahit na sinabi niya ang totoo ay hindi pa rin siya ligtas sapagkat ginawa pa rin siyang kasabwat nitong si Moira kaya kasama pa rin siya sa makukulong. Dahil nga sa mga pangyayaring yun, lalong hinigpitan ang seguridad nitong si Lolo Pepe at hindi na nga basta-basta makakalapit lalong-lalo na nga itong si Moira at maging ang kanyang anak na ito nga si Zoe ay hindi na rin makakalapit sa kanyang lolo dahil ng mga araw at mga sandali din nawawala si Lolo Pepe ay sabay din na nawawala nga itong si Zoe at posible ngang may kinalaman si Zoe. Dito na kaya nila malalaman na si Zoe ang may dahilan kung bakit nadisgrasya nga itong si Lolo Pepe. Mga sandaling naglalakad nga itong si Zoe papunta nga sa room. Agad siyang tinawag sa kanyang papa. Tinanong siya kung saan siya tutungo. Agad na sinabi ni Zoe na pupuntahan niya ang kanyang lolo at nais niya itong makita. Subalit sinabihan siya ng kanyang papa na hindi siya maaring lumapit doon dahil na rin sa ginawa ni Moira na pagtangkaan nga ang buhay nitong si Lolo Pepe. Bigla na lang kasing naka-silent mood ang ventilator ng matanda. Tanda na mayroong pagnanais nga si Moira na matuluyan ang matanda. At upang makasiguro, masinangad na lang ng magkapatid na wala nang makakalapit kundi sila lang dalawa. Lalong-lalo na't ina ni Zoe itong si Moira at alam na nila na kung gaano niya ito kamahal na kahit pagtakpan sa mga mali nitong gawa ay kaya nitong gawin alang-alang sa kanyang ina. Kaya naman para nga hindi magduda at sumama ang loob ni Zoe, sinabi na lang ng kanyang daddy na hindi siya pwedeng lumapit sa kanyang lolo sapagkat may lumalabas nga ng mga ebidensya at patuloy ang kanyang investigasyon at naroroon ang mga kapulisan kaya hindi siya pwedeng lumapit. Nabibilang na nga ang mga masasayang araw ng mag-ina sapagkat mga ilang linggo lang ang lilipas ay gigising na rin itong si Lolo Pepe at magkaroon na nga ng linaw ang lahat-lahat kung bakit nangyari sa kanya yun at kung sino talaga ang may gawa sa kanya. Yan ang ating pakabangan sa lalong umiinit na tagpo na abot kamay ng pangarap. Please don't forget to like and subscribe to YouTube channel.